Chapter 17, Part 2. Alright, so before starting ang chapter, may mga vocabs po tayo. Ano ba ang word in Korean ng vocabulary? Alam nyo po ba? Ang vocabulary po ay ohi. 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 Ohi, vocabulary po. Tapos, ang theme ng vocabulary list na to ay planning a trip and activities. Okay? So, 여행 준비와 활동, yan po ang title. So, 여행 is vacation, trip. 준비 is preparation. So, planning a trip or planning a vacation. 여행 준비. So, ano po itong wa? Wa, end. Okay? Wa, end. Tapos, activity, 활동. 활동. Activity. Hala. Yan. Okay? So, 여행 준비와 활동. Yan po ang title ng vocabs list to plan a trip. Okay? So, pag ganito po mga phrases, combination po siya ng isang verb. Ano ba yung verb natin? Ito po. Ang verb po ay action word. Yan po yung mga kilos natin. Okay? So, 계획하다 is to plan. So, kahit anong gusto mong iplano, kung 여행 ba yan, or kung ano mang gusto mong i-plan, you can put here sa start ng sentence ang 여행, trip. So, ano pong itong ul, object particle. So, ano yung object particle? Yan po yung object particle po, minamarka niya ang object mo. So, ano ba yung ginigwehekhada mo? Ano ba yung pinoplano mo? Itong 여행. Kaya, ayan po ang purpose ng mga object particles natin. To tell you na itong object na to ay affected dito sa verb na kasama. Okay? So, 여행을 계획하다, to plan a vacation, to plan a trip. 계획해요 or 계획합니다. Naka-present tense po siya. Ayan, conjugated into present tense. 계획해요, 계획합니다. Next, pag preparing for a trip or in preparation na tayo, 준비하다, to prepare. So, 준비해요, 준비합니다. Okay? Ayan po, same object po sila. 여행을. So, trip, vacation, 여행. So, 준비하다, 여행을 준비해요, 여행을 준비합니다. So, si 선생님, ako po, I always prepare for the class. So, ang class po ay 수업. So, si 선생님은 수업을 준비해요. I prepare class. Teacher prepares the class. 수업을 준비해요. Okay? So, 준비해요, 준비합니다. Next, 표를 사다. So, ayan po, verb natin, tapos may object po siyang kasama. So, ano ba yung 표? 표 ay ticket. Ay, nasan yung highlighter ka? So, 표, ticket. Okay? 사다, yan po yung to buy. So, 표를 사요. So, paano i-conjugate into present tense? 사요. tapos 삽니다. Ayan, so 표를 사요, 표를 삽니다. To buy, ticket, buying a ticket. 표를 사요, 표를 삽니다. Tas dito sa 표, pwede nyo pong ilagay ang transportation. What if? Eroplano, 비행기. So, plane ticket, 비행기 표를 사요. I buy a plane ticket. Pwede natin palitan, gawing nating 기차. train, 기차표를 사요. To buy a train ticket. 기차표를 삽니다. 기차표를 사요. Pag movie ticket, edi pwede. 영화표를 사요. To buy a movie ticket. 영화표를 사요. Ayan po ang maganda sa Korean language. Usually, ang ginagawa po, nagko-combine lang po sila ng dalawang noun just to make the newer noun. So, imbis na 표 lang, na ticket lang, edi 영화표, movie ticket, 기차표,
train ticket. 비행기표, plane ticket. Ayan. Sabi ni Salvador si ganda daw ng accent ko. 감사합니다. Thank you po. I've been practicing Korean accent for 13 years na po. Pero 감사합니다. Thank you. Next na po, to book accommodation. So ngayon, i-breakdown ko lang po ito. 예약하다. 예약하다 meaning to book. 예약하다 can mean to book or pwede to make appointment, to make a schedule. So, 예약하다, 예약해요. So, technically, you can also put 비행기, 비행기를 예약해요. To book a plane. Possible din po kasi yon. Okay? So, 비행기표를 예약해요. To book a plane ticket. That's also possible. 호텔을 예약해요. To make or to book a hotel. Possible din po yun. Half Korean ka ba, ma'am? I'm sorry, no, pure Filipina po ako. Pure Pinay. Alright. So, 예약하다 is to book or pwedeng to make appointment din po. So, 예약하다. It can mean both. Alright? Next. So, 숙소, 숙소, 숙소 is the accommodation. 숙소, 숙소, 숙소. So, 숙소를 예약해요. 예약. 예약해요. Or 예약합니다. Yan. So, to book an accommodation, 숙소를 예약해요. 숙소를 예약합니다. Or pwedeng kung ano mang word na gusto mong gamitin, basta nakaka-book ka. Like, for example, hotel, 호텔을 예약해요. 호텔을 예약합니다. Alright, next na po. Dito naman, 짐을 싸다. 짐을 싸다. So, kita nyo po yung mga arrow. So, itong mga arrows na yan, usually ito po yung step by step pag nagta-travel po tayo, no? Pag nagsa-start po tayo, nagpre-prepare, nagjo-junbi po tayo para sa ating trip, then you will need to pack your things. Ang 짐, ang meaning po ng 짐 is stuff. Mga gamit mo, stuff. So, anong ibig sabihin ng 싸다? 싸다 is another meaning po for to pack, to package. 싸다. So, to pack, to wrap, to package something, 싸다. So, usually when we use 싸다, you are putting it all together in one box or in one bag. 싸다. Okay, so 짐을 싸다, it means to pack your stuff. To pack stuff. Yan. Alright. So, 짐을 싸다, 짐을 싸다. To conjugate po, 싸요 lang po siya in present tense or 쌉니다. 네, 안녕하세요, 여러분. Yung mga students ko po sa private class. Welcome, guys. First live audience po, pa-shoutout daw si Arnold C. 안녕하세요. Panggabi lang po ba? Nagtatanong si John C. Right now po, since may full-time work po ako dito sa Philippines, yes po, gabi lang po muna ang available schedule ko pag weekdays. Okay. Next po, to depart. Ayun. So, to depart po, 출발하다. 출발하다. So, 출발해요. 출발합니다. So, 출발하다, 출발해요, 출발합니다. So, pwede po kayo maglagay ng oras dito. For example, 8시. So, 8 o'clock. 8시에 출발합니다. We depart at 8 o'clock. Paggabi, pag PM, 오후. 오후 8시에 출발합니다. 오후 8시에 출발합니다. Okay? Yan. So, to depart, 출발해요. 출발합니다. To arrive naman. Okay, so pag arrival naman po, 도착하다, 도착하다,
도착해요. 도착합니다. Ayan. So, puro present tense lang po muna para madali. 출발해요. 출발합니다. To depart. To arrive. 도착해요. 도착합니다. So, pag may schedule of arrival ang flight mo. Excuse me. So, what if you arrive at 8 o'clock? 8시에 도착합니다. 8시에 도착합니다. I arrive at 8 o'clock. 8시에 도착합니다. And then last, after departing, tapos nag-arrive ka na sa destination mo, then you will need to unpack. You need to put out all of your items na. So, ito po ang tawag doon ay 짐을 풀다. Ang 풀다, hindi lang po to unpack yan. It also means to loosen, to release po. So, 풀다, to loosen or to release. So, yan po yung mga 짐 mo, ang mga gamit mo, ang stuff mo, you are releasing. Nagre-release ka ng mga gamit. 짐을 풀어요. 짐을 풉니다. Okay, so 풀다 means to loosen or to release. Okay, so 짐을 풀다, 풀어요. And then, pag formal, 풉니다. So, 짐을 풀어요. And 짐을 풉니다. 네, Angel C, first time daw po. 안녕하세요. 다이안 로즈 씨, 안녕하세요. Alright, guys. So, 짐을 싸다, to pack your stuff. 짐, stuff. 출발하다, to depart. 도착하다, to arrive. 짐을 풀다, to unpack. Or, to unpack your things. Tama naman po siya. Pero ang 풀다, mag-isa, means to loosen or to release. So, 풀다 din po, by itself, to loosen or to release. 잘했어요. 마를로 마라시간 씨, 잘했어요. 다음은, next na, 다음, 묵다. So, 묵다, meaning to stay. Di ba po, pag nagbubook tayo ng hotel, or ng mga Airbnb, then you are staying po sa hotel or sa sukso, sa accommodation na yon, right? So, pag magsa-stay ka po doon, you call it 묵다. 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 So, 묵어요. 묵습니다. Okay? So, to stay in an accommodation, yan po ay 묵어요. 묵습니다. Vic Mawak siya, 안녕하세요. First time na makaabot ng live. Welcome sa aking live. Yan po, bukta. Bukta to stay. Okay, so to stay in an accommodation po, bukta. Next, 박물관을 관람하다. 박물관을, nabulol ako. 박물관을 관람하다. 박물관을 관람하다. Okay. So, itong 박물관 for museum, kung pansin nyo po, nag-nasalize ang aking pronunciation. Hindi siya 박물관. 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 Yan po ang talagang pronunciation ng word ng museum. Hindi siya 박물관. Hindi siya 박물관. Hindi po. 박물관. 박물관. Bakit? Because we have nasalization rules po. Meron po kasing reading rules ang Korean language. Sa Hangul po, depende po sa combination ng mga consonant, nagne-nasalize po siya. Bakit siya nagne-nasalize? Tanong po natin kay King Sejong. King Sejong! Bakit mo ginaganyan ang Hangul? Unfortunately, patay na po si King Sejong. Hindi po natin matatanong kung bakit siya ganyan. But I'm just letting you know po, kaya po iba yung naririnig mo sa mga listening is because they have the reading rules. So, they have different pronunciation and reading rules. Hindi ko po mako-cover ngayon. So, ito lang po sinashare ko yung museum is 박물관. So, 박물관, hindi siya 박물관.
박물관. Tapos, 관람하다. So, ito pong 관람하다, okay, move aside, museum, dito ka lang muna. Ito po, 관람하다. So, ang romanization siguro ng iba dyan, kwan or kwan, tapos ram, ha, da. Depende po kasi kung sino yung nagturo po sa inyo ng romanization ng Hangul. Not all romanization is standard sa lahat ng nagtuturo ng Korean. Okay? So, iba-iba po yung nagiging romanization nyo. But it's okay. Wala naman po tayong rule or law na dapat ito yung romanization. I really don't care about romanization, to be honest. It's only a guide po pag hindi pa kayo marunong mag-Hangul. Oh, 감사합니다. John Paul Agurilla si. Thank you po for the stars. And also Rafael Keneto si. 감사합니다. Thank you po, guys. Salamat po sa pag-send ng stars. And not required naman po mag-send. Pero thank you so much po. Alright, so 관람하다, ito po yung pang-romanize ng iba dyan. Possibly po, baka yung iba, ganito yung romanization nyo, or baka ganito yung romanization nyo. Pero to be honest, para lang accurate po tayo sa reading niya. Ay, no, that one. Ang kwan, itong word na to look around, 관람하다. 관람. Hindi siya L. Nawawala po yung N. Nawawala po yung N dito sa kwan. Nawawala po siya. Bakit? Because we have something called the real assimilation rule. Again, hindi ko po i-cover yan. But it is one of those reading rules po. Na-cover ko po siya sa private Hangul class ko. But anyways, 관람하다 ang reading po dito. Okay? So I'm reading this as 관람하다. Alright? 관람하다. So, how do we conjugate? 관람하다, 관람해요, 관람합니다. Ay. Yan, 관람해요, 관람합니다. Ang meaning ng 관람하다 is to look around, to view, to see. 관람하다. Usually, pag iikot ka sa mga museum, sa mga convention or sa exhibit, yan po yung i-viewing mo yung mga gamit sa loob, right? So, 관람하다, that would be the use for to look around po. 관람하다. 박물관을 관람해요. 박물관을 관람합니다. Next. 축제를 구경하다. 축제를 구경하다. May nag-comment dati, 구경하다, ang word. Pero ang tanong daw, kung to go ba ang meaning ng 구경하다? Technically, tama, pero ang 구경하다 means to go around po. 구경하다, to tour, to sightsee. So, ang 구경하다 is to go sightseeing. Kasi tourist tayo eh. Of course, iikot po tayo. Na-disconnect po ba daw? Hindi po. I'm here. Oh no, sana hindi ako na-disconnect. I'm here. Nandito lang po ako. Okay? 구경하다 can also mean to go sightseeing po. Kaya dito po sa 축제를 구경하다, 축제를 구경해요. To go sightseeing sa festival. 구경해요. 구경합니다. Ayan. So, 축제 is for festival. Tapos, 구경하다. To go or to go sightseeing po talaga siya. To go sightseeing the festival. 구경해요. 구경합니다. Ayan, sabi ni Jency, true ma'am. Di rin ako nagbe-base sa Romanize kasi nagugulo buhay ko. Since day 1, nilaban ko talaga ang Korean character kahit parang grade 1 ako nagbabasa. That's okay po. You're trying your best, Jency. I admire yung perseverance mo sa pagbabasa ng Hangul kahit mabagal. That's great. Alright. So, last na po, 기념품을 사다.
So, 기념품, souvenir, 기념품, tapos 사다, to buy. 기념품을 사요. 기념품을 삽니다. Okay? 기념품을 사요. 기념품을 삽니다. Alright. So, ito naman po, mga additional vocabs po siya. Hindi siya kasama sa list, but again, helpful to be able to read and to tapang dagdag din po sa vocabs natin. Ayaw makisama ang internet daw. Oh, kawawa naman si John Calrici. Aygo. Okay, so dito accommodations po ay sukso. 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 Accommodation. Sukso. So, hopefully, ang magiging employer mo sa Korea ay magbibigay or mag-o-offer sila ng free sukso. Free accommodation para sa mga employees, no? But as far as I know po, accommodation provided but not free. As far as I know po, hindi siya free sa iba. Malaki lang po yung discount kasi marami po kayo sa isang sukso. Okay? I think depends po talaga sa employer. Depends po sa setup po nila. Not all employers offer the same sukso. No? Okay? Next, hotel. Yan po, hotel. Madali lang. Hotel. 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 So, hotel. Next, ito, membership resort. Nagulat po ako dito kasi iba po yung word nila ng resort or membership resort. Tapos, ang membership resort ay kondo. 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 So, yung kondo, parang siyang kondo. So, akala ko, condominium? Nung nagsa-start out pa lang po ako aral po no ng Korean language, and then I see condo. Ano ba yung condo? Ayun pala yung mga membership resort na nagbabayad ka ng annual membership fee para maka-join ka sa resort. Yun po pala ang condo in Korean. So hindi ko alam, ngayon ko nang nanaban. Ayun, condo. Okay, next po, yagwan. 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 So, hostel, yagwan. Pero typical na hostel, ayan, mas modern na po ngayon. So, yung mga hostel, pwedeng yagwan, yagwan, yagwan. Tapos, hostel, hostel, hostel. Ayan, nag-English naman din po sila ng hostel. Okay, B&B. So, bed and breakfast. This is a native Korean word na minpak. 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 So, minpak. So, bed and breakfast. Minpak. Actually, dito ko lang nalaman na may word na minpak pala. I think this is not very common. Well, personally for me, hindi ko ginagamit itong minpak. Siguro kasi yung mga bed and breakfast, hindi na po siya as common nowadays. Or depende po talaga sa region, siguro. Depende sa region. Next, pension. 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 Ayun, so pension. Ito po yung mga cabin sa Tagaytay, 'di ba? Maraming cabin na magkatabi. Tapos magre-rent out ka lang ng isa. So yan po yung mga cabin, 'di ba? So dito sa kanila pension ang tawag, pension. Next, youth hostel. So Englishified. Koreanized English word po siya. Youth hostel, youth hostel. Para naka-Englishify or Koreanized English word po. Youth hostel. Youth hostel. Youth hostel. Youth hostel. So, youth hostel. Oh, Jency, 감사합니다. Thank you for the 50 stars po. 감사합니다, Jency. Yay! Thank you so much. Malaking tulong po talaga pag nagsesend kayo ng star sa akin. Yay, thank you! Alright. So, yan po yung mga example ng sukso. Okay? May nagtanong po, ano daw po ang motel? Motel in Korean po. Motel.
Motel. Ayan lang po, motel. Alright. So, dito na po tayo sa dialogue po natin. Track 56 daw. Okay, hanapin ko lang po muna yung file, no? Wait lang, nandito naka-open lang yung folder. Okay. So, pag tumingin po kayo sa comment section, sa download link, mada-download nyo rin po ang audio track ng book. Okay? So, please check the pin comment now sa Facebook. Okay? Sa Facebook comment section natin. Okay. So, track 56. Sunod po tayo sa dialogue. Let's go! 대화 2. 수루 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? 친구하고 설악산에 갈 거예요. 투안 씨는 뭐 할 거예요? 저는 제주도에 다녀올 거예요. 비행기 표는 샀어요? 네, 숙소도 벌써 다 예약했어요. Alright. So, ito po sa naka-highlight ng blue, may blue text. This is our new grammar after itong slide na yan. So, mamaya po, explain ko kung paano natin i-conjugate niyan. This is the future tense na. So, we're learning about the future tense po. Future tense na polite ending. Yung polite po, pag may mga yo. Pag yo ending, polite po siya. Yung mga nida, simnida, hamnida, imnida, lahat po yan ay formal. So, all of this po is polite ending sila. Kasi naka yo po ang ending. Alright. So, breakdown po natin ng dialogue po. 수루씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? Okay, 2번, hindi bird. Ang 2번, so pag may mga event tayo, for example, 휴가 is vacation leave, vacation. So pag nagwo-work tayo, mga working class kasi, wala na tayong school holiday, 'di ba? Hindi na tayo estudyante kasi. Pag hindi na tayo student and working class na po tayo, ang tawag po sa vacation ng working class is 휴가. 휴가 is vacation leave. Okay? So, 휴가 is vacation or vacation leave. Kaya po nagmi-misunderstand yung iba na anong ibig sabihin ng 휴가? Break? So, pwedeng school break din yan? Hindi po. Iba po ang word ng school break. School vacation is called 방학. 방학 is school vacation or school holiday. So, nakastop na yung semester nila, may 1 to 2 weeks na vacation, yan po ay 방학. So, ang 휴가 for the adults, para sa atin, ay vacation leave. 휴가. Nag-a-apply tayo ng 휴가. Right? So, ibon is this. So, lagyan nyo lang po ng noun after ng ibon. So, this event. 이번 휴가, this vacation, or this vacation leave, this holiday. 이번 휴가. Pag last holiday, 지난 휴가. Pag sa susunod na holiday, 다음 휴가. Alright? Kung naalala nyo po yung this week, last week, and next week, 이번 주 is last week. Kasi ang meaning po ng 주 is week. Okay. Ay. Hindi sumama yung highlight. Okay, so 주 is week. So, hindi ipon to. This week pala yan. This week. Okay? Pag 지난주, last week po yan. Diba? Then, 다음 주, next week. So, 주, week. So, itong 지난, 이번, 다음, this, last, 지난, 이번, this, 다음, next. So, maglagay lang po kayo ng noun dito. Then, you're already giving yung
time period niya. So, from last week, this week, next week, or last time, this time, next time. 지난, 이번, 다음. Alright? So, 이번 휴가. Ano ba ang te? So, ang te po, te is at the moment of. Or when, then ang translation niya. When. So, at the time of this event. So, 이번 휴가 때. So, when it is this holiday. So, pag ngayong holiday, this upcoming holiday, 이번 휴가 때, when it is this holiday, 뭐 할 거예요? What will you do? 친구하고, so with a 친구하고 설악산에 갈 거예요. So, 설악산. So, yan po ang pangalan ng mountain. So, 설악산, Mount 설악. 설악산. Okay? 설악산에 갈 거예요. We'll go to Mount Sorak or Soraksan with a friend. Wow! Thank you for the 100 stars! Oh my gosh, Sam! Live 항상 감사합니다. Husay nyo po magturo. Thank you so much po. Grabe, ang laki. 100 stars. Thank you so much. So, 진심으로 감사합니다. Thank you po sa lahat ng star senders ko. Thank you so much. I appreciate it po. Kilig. Thank you po, na-appreciate ko talaga pag nagsasend kayo. But even if you don't send yung mga comments nyo, I am very, very thankful po. Alright, continue na natin. Tuan 씨는 뭐 할 거예요? So, what about you, Tuan 씨? Tuan 씨는 뭐 할 거예요? Ikaw ba, Tuan 씨, anong gagawin mo? 저는, for me, 제주도에 다녀올 거예요. I will go to 제주도. So here, i-clarify ko po yung meaning ng 다녀올 거예요. Meron po tayong isang locomotive word na 다녀오다. 다녀오다. 다녀오다 means to go and come back. 다녀오다. Sorry, dito na lang po siguro. 다녀오다. So to go and come back. So, yung mga bata po or any family member na aalis na, magwo-work na sila or lalabas na sila para mag-attend ng school o 다녀오겠습니다. 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 Ito po yung naririnig natin sa mga K-drama, for sure. Yung iba dyan na K-drama fan, naririnig nyo po yan. 다녀오겠습니다. 엄마! 다녀오겠습니다. Yan po. Ito po ang ibig sabihin nun, I will leave the house and I will come back later. 다녀오겠습니다. 다녀오겠습니다. I will go and come back. Tapos nagagamit din po ito hindi lang sa bahay, pero sa workplace din po natin. So tayo po pag nasa workplace, tapos lunch break ka lang sa labas, or magsa-smoke break ka, or pupunta ka sa isang branch ng company mo para mag-business trip, or mag-meeting, or whatever. Lalabas ka ng office, di ba? So you can also say sa boss mo, 사장님, 다녀오겠습니다. Sir, boss, babalik po ako, sir. 다녀오겠습니다. 다녀오겠습니다. I will go and come back. Combination po siya ng dalawang verb po kasi. 다니다 tsaka 오다. 다니다, 오다. Dalawang verb kasi yan na pinag-combine. Ayun po. So, 다녀오겠습니다. I will come back po. I will come home later. I will come back po later. 다녀오겠습니다. So, ang same lang po siya dito sa 다녀올 거예요. Ang implication po, ang meaning po ng 다녀올 거예요 is I will go to Jeju-do at babalik naman po ako. So, pupunta siyang Jeju-do. Pero hindi ibig sabihin na magmo-move siya doon. Lilipat siya ng bahay sa Jeju-do? Hindi naman. So, Jeju-do에 다녀올 거예요. So, I will go to Jeju-do and I will come back from Jeju-do. So, 다녀올 거예요. Paano po pag sinagot niya na wag ka na babalik, Sem? Ha? Samanzen si? Anong sagot niya? Wag ka nang bumalik. Wait, natatawa ako kasi that's a very, very
Pinoy thing to do. Huwag ka na bumalik. Natawa ako dyan. There's no greeting na ganyan, ha. In real talk po, ha, wala kang ganyan. Huwag ka nang babalik. Pag ganyan kasi, don't come. Sige, pang joke lang, ha. Oji ma. Don't come back. Oji ma. Oji ma, don't come. Oji ma. Paano kung aalis ng walang balikan? Eh di kamnida lang. Ang meaning po ng danyo ugesnida is you will go and then come back. Kasi uuwi ka or babalik ka dun sa original destination mo. Pero kung hindi ka naman babalik, you can just say kamnida. I will go. 'Di ba? So if you will go to Korea at hindi ka na babalik, eh di kamnida lang 'yan. 네, 오지 마. Okay. Hala, baka isipin yung mga first-timers dito na puro ako joke-joke lang dito. Hindi naman, guys. Sabi ni Rina Salvador, first time ko lang po napanood nito. Annyeonghaseyo, hello, thank you, and please come back naman. Ganyan din narinig ko sa Korean drama na huwag ka na babalik, ma. Sabihin mo sa ex mo, 오지 마. Don't come back. 오지 마. Alright, so yan po yung danyo oda, okay? Danyo oda is just to go and then to return. To go and come back. Okay. Next po, 비행기 표는 샀어요? Did you buy the plane ticket? 비행기 표는 샀어요? 비행기 표는 샀어요? Have you bought the tickets? Yung tickets, nabili mo na ba? 비행기 표는 샀어요? 네. 숙소도 벌써 다 예약했어요. 네. Yes. 숙소도 also the accommodation. 벌써 already 다 everything all 예약했어요. Already booked. Already made appointment. Already reserved. Reservation din po pala. 예약하다. 예약하다 also means to reserve pala. So, 예약하다. 30C, 감사합니다. Thank you po sa compliment. Alright, so 예약했어요. Alright, na-breakdown po natin ang dialogue po. Let's go now to the grammar. Nandito na po tayo sa grammar part ng chapter 17. 울 거예요. So, 울 거예요 is future tense na naka-polite po siya. Okay? So, this is the future tense polite. And gagamitin natin ang 울 거예요 for verbs. Ano ba ang mga verb? Mga kilos po yan. So, yung mga action words po natin, kagaya ng kada, to go, 먹다, to eat, 읽다, to read, 자다, to sleep. Lahat po yan ay mga action words po, no? It's very awkward pag gagamit tayo ng mga adjective. Ano ba ang adjective? Descriptive words po yon. Kagaya ng to be pretty, 예쁘다. To be big, 크다. To be small, 작다. Okay? Ang weird po kasi na if a future tense mo ang mga adjective, it will be big, it will be small, it will be pretty. Like, well, medyo awkward po. Pero I would hear it sometimes. Pag may expectations sila, 예쁠 거예요, it will be pretty. Pero right now, in this context po, wag natin gamitin. Sa verbs lang po muna itong mga 울 거예요. Okay? So, attached to a verb to express a future plan. Future tense, polite po. So, sa translation po niya, it just means will do the verb. Nagtatanong po si Christine Beyashi, paano po pag back to zero sa chapter 1? May live din po ba kayo? Yes po, meron din po akong live. Kung nakikita nyo po yung pinned comment sa aking comment section na may 16 reactions na, meron po akong download link, meron din po akong EPS Topic Book 1 and 2 lectures. So you can just go to the lecture link, watch here, nandyan po lahat ng chapters ko. Okay? So lahat po ng chapters, ayan, 17 reactions na siya.
Okay? So, punta lang po kayo dun sa pinned comment sa comment section. All of the links, download ng libro, previous chapters, it's all there. Okay? Balik na po tayo dito sa lesson po. Future tense polite. Okay? So, future tense polite, it expresses the future plan. So, you will do the action. Correct? You will do the action po. So, kung ano mang action yan, you will do it. Okay? Meron po akong mga example naman. 울 거예요. So, ang tamang spelling ng koyeyo is ko-ye-yo. Ko-ye-yo. Yeyo ang spelling. Pero once na nagsasalita na po tayo, kasi mabilis po magsalita ang Korean, sometimes you don't hear the ye. It's just koyeyo. Koyeyo. 울 거예요. Koyeyo. 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 Parang wala na yung letter Y. Hindi na siya prominent doon sa pronunciation po. Kaya po, nag-iiba yung spelling ng ibang student because they misheard. Ay, wala palang Y. Di walang Y talaga siya. Hindi, meron po talagang Y sa spelling. It's when we speak in Korean na po nawawala siya. Alright? Okay, 울 거예요. First, pag consonant ending stem. So, paano po consonant ending? Dito po tayo titingin. Sa stem po natin. Huwag po tayo sa da. The da is irrelevant. Yung mga verbs natin na naka-dictionary form, the da is irrelevant. Like your ex. Okay? Conjugation po ba ito, Sonsing Nim? Yes po, we are learning conjugation for the future tense. We are learning conjugation. Ano ba ang meaning ng conjugation? Conjugation just means changing the verb form or form of the form or tense of a verb. Ano ba? Ang aking keyboard ayaw Alright. Conjugation. Ano ba ang meaning ng conjugation po? So, ang conjugation just means changing the form of the verb or changing the tense of the verb. Okay. So, ang conjugation po, marami po yan. So, ang simple conjugation, nagsisimula po tayo sa present tense. Sa present. Doon po tayo nagsisimula. After ng present, naaaral na po natin, natutunan na po natin yung past, tapos future, at dito sa Korean language, ang daming ibang form pa na grammar. Okay? So, conjugation is not one size fits all. Conjugation ay nakadepende din kung anong rule ang gagamitin mo. Kung anong form, anong tense ang gagamitin mo. So, conjugation is not one size fits all, okay? Hindi po ito free size na damit. So, ang conjugation, it's just a general term po siya. Okay? So, the general term po dito, yes, nagko-conjugate po tayo, pero hindi po tayo nagko-conjugate ng isang way lang. Because the lesson today is future tense. Alright. So, ang focus po natin is not just conjugation, but it is the future tense. Alright. So, future tense po. So, dito sa future tense, balik na po tayo. We're learning conjugation for the future tense na. So, sa future tense po, the da is irrelevant. Lahat ng mga verbs natin na naka-da, mokta, hada, manderda, we don't need the da. Hindi natin kailangan. Consonant ending stem. Ano ba yung consonant? Pag may consonant sa ilalim. Pag may consonant dito sa ilalim po, that's the consonant ending stem. Example ay mokta. Mokta. So, mokta, remove mok. Yan po ang first step. Tanggalin ang da, isolate mo ang stem. So, ang mokda, ang stem po niya ay mok. Next, lagyan mo ng 울 거예요. Okay? 먹을 거예요. 먹을 거예요. I will eat. Will eat. Okay? Will eat. 먹을 거예요. Okay. So, yan po pag consonant ending ang mga stem. Okay, ano ba yung ibang example natin? Ikda, to read. So, may consonant din yung ilalim ng stem. Dito sa ikda, yung ik, may consonant. So, same lang po. 읽을 거예요. So, will read na po siya. Will read na.
읽다, 읽을 거예요. Okay? So, dito po, consonant ending stem. Next, vowel ending stem. So, pag may na-encounter kayo na may verbs tayo na naka-end sa vowel, nag-e-end sa vowel kagaya ng hata. Hata. So, ang stem po ay ha. May consonant ba sa ilalim? Wala. Opsoyo. Wala. Opsoyo. So, dito sa ha, lagyan mo ng L. Dito siya sa ilalim. O, lilipat po siya. So, may single L tayo. Single. Ready to mingle. Hal koyeyo na siya. Hal koyeyo. So, will do. Will do. So, pag ilhal koyeyo, will work. 수영할 거예요. will swim. 운동할 거예요. will exercise. Ano pa yung mga ibang vowel ending na verbs? 가다, to go. 가다, to go. E di ka plus ul 거예요. Dito sa ilalim yung letter L. And then 거예요. 갈 거예요. will go. So, pwede na po kayo magsabi na you will go to Korea. 한국에 갈 거예요. 한국에 갈 거예요. 한국에 갈 거예요. Okay? So, 갈 거예요, will go. So, basta vowel ending stem yan. And then last, meron tayong mga special. Okay. So, minsan, itong real ending stem, itong mga irregular real, ang tawag po dito sa consonant na yan ay real. May pangalan yung mga consonant natin. Alam nyo po ba? So, ang pangalan ng consonant na ito ay real. So, si real, pag ito po si real ay nag-e-end ng stem natin kagaya ng man들다. Mandul. Tinanggal ko muna yung da kasi hindi natin kailangan. Mandul. Real ending, no? Tatanggalin po kasi si real. So, we need to remove the real para bumalik siya. Ang weird, no? Dito po, tinanggal muna natin si real, kaya mandu na siya, para lagyan po ulit ng real. So, dito po kasi, yung mga real ending stems or yung mga verbs, adjectives na may real ending, they like to feel special. Alam mo yung mga pabida-bida. Okay. So, yung mga mandurda, for example, or palda, dito po, palda, or salda, to live or to sell. Yung mga words na may real ending, sometimes, gusto po nila na mag-separate sa grupo. Hindi sila consonant ending, gusto nila maging vowel ending. Bakit? Di ko alam. Trip nila eh. So, depends on the grammar. Okay? Depende po sa grammar. Minsan may sariling rule po sila. May sariling mundo ang mga may real ending. But if that happens po, makikita nyo naman dito sa page ng libro. Okay? So, balik po tayo dito sa page. Ayan po, pag vowel ending or real ending, ayan po si Alda. Alda, to know. So, dapat kasama po siya dito. Uy, Alda, ba't ka nandyan? Dapat nandito ka kasi consonant ending ka. Pero sabi ni Alda, ayaw ko gusto ko maging vowel ayan tuloy, gusto niya na magbukod dyan sa consonant ending, ginawa siyang vowel ending. Kaya po may sarili siyang rule, nagiging vowel ending kumbaga. So, yung mandu, naglagay tayo ng koyo, same as this rule here. El koyo, ayan, mandul koyo siya. So, pag mandurul koyo ay mali. Mali po yan. Kasi, hindi po siya kasama sa consonant ending. Yun nga, kasi gusto nga po niya na mag-separate po sa grupo. Yes, correct po, Eric John Castro ang tawag po sa kanya ay irregular po. Opo. Pinagva-vowel na technique. Yes, tama kayo, John RVC. Opo, nagiging vowel din ang L, ang irregular real natin. Yes po, wina-wina shi. 맞아요. Correct po.
Okay, gets na po ba? O, balik na po tayo dito. Basahin lang po natin yung mga example po, no? 오늘 저녁을 어디에서 먹을 거예요? Where are you going to eat dinner tonight? 오늘 저녁을 어디에서 먹을 거예요? Where will you eat dinner? 집에서 먹을 거예요. 집에서 sa bahay 먹을 거예요. Will eat. Okay. Si updating she may tanong, yung dutda, to listen, yung dictionary form niya ay dutda. Yung dutta, ginagawan po nating L. Because of irregular po siya, D becomes L. So, dur. But because of the origin po, dutda talaga siya, durul koeyo po siya. Kasi, yung original stem po niya ay hindi po real. Ang dutta, irregular din po. Irregular, digut, pero hindi po siya irregular, real. Irregular digut po ang dutda, to listen. So, sa original stem po niya, letter digut, d, hindi po siya kasama dun sa irregular real natin. Yung mga irregular real po, yung original spelling ng word niya ay may L talaga. May real talaga. Kagaya ng alda, 만들다, 살다, 팔다. Okay. Lahat po yan, L, 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 L. Dito sa dictionary form nila. Ang dutda, to listen, is not the same group. Hindi po siya same group po. Masakit talaga sa ulo ang mga irregular, but it just takes time, guys, ha? Huwag kayong magpanic. Okay? It's fantastic. Sorry, guys. Okay. So, huwag tayong magpanic po pag may mga irregulars po tayo. It just takes time to practice po. Alright? Ayun, sabi ni Wino Shi, meron naman po sa likod ng libro ang mga irregular verbs. Tama po. May mga irregulars po tayo nasa likod ng libro. Okay. Next example, 2번 연휴에 뭐 할 거예요? 연휴, holiday, no? 연휴, 연 means year or yearly. 휴 also comes from 휴가. 휴 means rest. Yearly rest. 연휴. So, ano kaya ang meaning kaya ng 연휴? Annually, meron po tayong mga holiday. Philippines, meron tayong mga religious holiday. Meron din tayong mga fixed holiday talaga. Christmas, New Year, 'di ba? Yan po ang mga yearly holidays natin kasi big deal talaga sa Philippines. Sa Korea, ang big deal sa kanila, 설날, New Year's Day or Lunar New Year po, 설날. Meron ding 추석. Yan po ang 연휴 ng Korea. Annual holiday. Yearly holiday. Yearly, always, consistently, holiday po yung mga yon. So, yan po ang 연휴, annual rest day. Annual holiday. 연휴. So, hindi po siya holiday na vacation. Technically vacation, pero hindi siya 여행. It's just the holiday of the year. 연휴. So, 이번 연휴에 뭐 할 거예요? What are you going to do sa holiday this time or this holiday? 친구를 만나러 부산에 갈 거예요. I will go to meet my friends sa Busan. Okay? 친구를 만나러 부산에 갈 거예요. To go meet my friends, go to Busan. Okay. Dito, more example lang po ako dito. 도착하다, part of the vocabs natin, 도착하다. So first, tanggalin yung da, not important po. 도착하. Next, vowel ending ba yan or
consonant ending po, di ba? Vowel ending yan. So, vowel ending po, real 거예요. So, itong letter L natin, itong real, ilalagay po natin dito sa dulo. So, 도착할 거예요. Ay, hindi will work. Ano ba yan? Will arrive. Will arrive. 도착할 거예요. 도착할 거예요. 도착할 거예요. And additional information po. 올 것입니다. 올 겁니다. Ito po ang formal natin. Pag gusto nyo po formal, 올 것입니다. 올 겁니다. Formal ng 올 거예요. Itong dalawa po, formal. So, pag in-apply natin ang formal ending dito sa 도착하다, 도착할 것입니다. Or, 도착할 겁니다. Ayan po. Itong dalawa, formal na po yan. Ano ba yung pagkakaiba ng 것입니다 at 겁니다? Nothing. Walang difference po. Ang 겁니다, nanggaling po dito. Ito po ang origin story ng 겁니다. Galing po siya sa 것입니다. So, pag nakita nyo po yung 것입니다, they are using the original form po. Pag 겁니다 ang gamit, edi ito na po yung modern natin. So, mas madalas, 겁니다 ang ending. Nobody is using 것입니다 sa spoken Korean po. Sa actual conversation, walang gumagamit ng 것입니다. But there will be times sa mga text, sa libro, possible, may makita po kayong 것입니다. It's a possibility po. Pag casual naman, yan. 울 거야. 울 거야. Casual. Okay? So, yan po ang tatlong formality. May polite, formal, at casual po tayo. Pero para sa EPS topic exam, polite, formal lang naman po ang kailangan natin. Tama po. Mas pinaiksi ang pagbaybay. Okay? Yan, delete ko lang po yung mga annotations. So here, example sentence, 밤에 부산에 도착할 거예요. I will arrive in Busan at night. 밤에 부산에 도착할 거예요. Next, 묵다, to stay in accommodation. 묵다, 묵. So, 묵, consonant ending, 울 거예요, 묵을 거예요, will stay sa accommodation. 호텔에서 3일 동안 묵을 거예요. I will stay at a hotel for 3 days. 호텔에서 3일 동안 묵을 거예요. 호텔에서 3일 동안 묵을 거예요. Okay. Last example na po. 풀다. O, 풀다. To undo. To unpack. To loosen. 풀다. O, kasama siya sa irregular real natin. So, kailangan po tanggalin ang real, pero babalik po siya. So, 풀 거예요. Sorry, nagkamali ako dito. So, 풀 거예요. Will unpack. 기숙사에서 짐을 풀 거예요. 기숙사에서 짐을 풀 거예요. I will unpack my things at the dormitory. 기숙사에서 짐을 풀 거예요.
Okay, practice na po natin guys. Please share your answers po. Nandito po tayo sa chapter 17, page 203. So sa page 203 sa revised version, may activity po, fill in the blank. So dito following the example natin sa 보기. 내일 뭐 할 거예요? So looking like he's going to take a rest. So magpapahinga muna siya sa bahay. 집에서 쉴 거예요. 집에서 쉴 거예요. So, looking at the picture po, complete the sentence, fill in the blank nyo, gawin nyo pong future tense ang verb nyo. Okay? Updating si to love is a verb po. Verb po siya. Okay, so, I'll give you 1 minute guys. Share your answers po dito sa 1 and 2. Meron po tayong numbers 3 and 4 po sa next slide. 1 and 2 lang po muna. Share your answers po. Ano po ang future tense? Ano pa yung tamang verb natin dito? Ay, water break lang si Sansing ni habang nagtatype po kayo ng sagot niya. Woo! Nauhaw ako dyan Okay. So, share your answers guys sa comment section. Ang sagot nyo sa number 1, 내일 뭐 할 거예요? 친구를. So, 친구를. Anong gagawin kay friend? Anong gagawin mo kay friend? 친구를. Sa number 2, 주말에 뭐 할 거예요? What are you going to do on the weekend? 주말에 뭐 할 거예요? 부산에 ano kaya? 탄탄씨, 루나씨, 런니씨, 루스탄씨, 란씨. 란씨, may kulang po kayo sa verb nyo. Okay. Majority naman kuha naman po nila ang verb. Ang verb natin sa number 1 ay 만나다. So, 만날 거예요. 친구를 만날 거예요. So, will meet a friend. What are you doing tomorrow? 내일 뭐 할 거예요? 친구를 만날 거예요. I will meet a friend. Number 2, yung iba na-send po nila yung sagot. Great job, guys. 부산에 갈 거예요. 부산에 갈 거예요. 제이선 씨, 만나요. 맞아요. Pero future tense po ang lesson natin. Kaya dapat naka-future tense po siya. 만날 거예요. And 갈 거예요. Will go to Busan. 부산에 갈 거예요. 잘했어요, 여러분. 다음 3번, 4번 정답은 네. So, ano kaya ang tamang sagot sa number 3 at number 4? 빈칸에 들어갈 동사를 넣으세요. So, dito po sa number 3, 휴가 때 뭐 할 거예요? 휴가 때, when it is the vacation time, when it is your vacation, 휴가 때 뭐 할 거예요? What will you do? So, nag-start po siya ng sentence, 친구하고 같이, together with a friend, 친구하고 같이. Tapos, blank. So, anong gagawin nila? Number 4, 휴가 때, on vacation, or during the vacation, when it is vacation, 휴가 때, 뭐 할 거예요? What will you do? 제주도에 Alright, so share your answers guys sa number 3 and number 4. Actually, may nakikita po akong mga multiple answers, pero susunod lang po tayo sa book answers po muna. To be honest kasi may mga other answers na possible, but we will follow the book answers muna po. So sa number 3, what is the correct answer?
친구하고 같이 to travel. So, gusto po nila mag-travel. Ayan, may mga backpack na sila, magba-backpacking sila. That's also part of traveling, no? To go on a trip. So, 여행하다. 여행하다. 친구하고 같이. Together with the friend. 친구하고 같이. 여행할 거예요. Will travel. Will go on a trip. 여행할 거예요. Last, 휴가 때 뭐 할 거예요? What will you do on the vacation? 제주도에 갈 거예요. Also going. Going po tayo. 오, 베벨리 씨 잘했어요. 갈 거예요. 맞아요. So, 갈 거예요. 제주도에 갈 거예요. I will go to 제주도. Si Rayel Shi, nag-share po siya ng sagot. Sabi niya, 등산할 거예요. To be honest, kung ako po, magko-correct lang ng sagot. Kung hindi po tayo book-based, I can also accept 등산할 거예요. Yan, kasi may backpack sila, parang ready to go hiking nga sila eh. So personally ako, as teacher, I will be able to accept 등산할 거예요. Kasi sa picture hindi naman clear eh. Pwede naman din talaga na magdudungsan sila. Dungsan hata. Possible naman din. Okay. So, tourist sites in Korea naman. This is the last page na po ng chapter 17. So, 한국의 관광지. 관광지. Ito po, vocab po to. 관광지. Tourist site. Tourist spot. 관광지. 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 Okay. 관광지. Tapos, 한국, Korea. 의 particle, possessive. So, of Korea ang meaning to. Of Korea. 한국의 관광지. Palitan mo ng 한국 to Philippines. 필리핀의 관광지. The tourist spot or tourist site of the Philippines. 필리핀의 관광지, pwede din. Okay? 한국의 관광지, tourist spots. I'll just read this quickly po. 강원도, 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 강원도. 강원도, nasa east side po ng Seoul. Siguro by bus. 4 to 5 hours away ang Gangwon-do. Doon po maraming mga factory, mga manufacturing company nandun sa Gangwon-do. Marami doon. Mga mining site din nasa Gangwon-do po. Okay? Gangwon-do. Next, Sokcho. 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 So yun, Sokcho. Next, 강릉. 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 Bakit letter N siya pero real ang consonant? Again, nasalization rules. Reading rules ng Korean na hindi tinuturo sa libro. Kaya 강릉 po siya because real kasama ng iyong nagiging letter N siya. 강릉. 강릉. 아저씨 TV. 안녕하세요. Hello. Good evening po. 아저씨 TV. Ang cute ng page name, 아저씨 TV. 안녕하세요. 강릉, okay? Next, 춘천. 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 Seoul City Tour. So, Seoul City Bus Tour. Seoul City Tour. Seoul City Tour. Seoul City Tour. Seoul City Tour. Next, Yuksam Building. 63 building. So, one of the tallest buildings in Seoul. Yuksam Building. Yuksam Building. Usually, yung single digit po nila binibigkas po. Hindi yung Yukshipsam. Yuksam Building. Minsan, Yukshipsam Building. Pero Yuksam. So, Yuksam Building. 63 building. Next, 한강 유람선. 한강 유람선. 한강 유람선. So, ferry sa Han River. 한강 유람선.
유람선. 한강 유람선. And last, 경복궁 Palace. 경복궁. 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 Nakapunta po ako dito. Ang laki. Tapos free ang admission pag nakasuot ka ng hanbok. Pag may suot kang hanbok, free ang entrance mo sa Gyeongbokgung. Hehehe. Wala lang. Tips for the tourist. Kung mag-experience naman po kayo, kung gusto niyo po pumasok dito sa mga palace, mga historical site, minsan pag naka-hanbok ka, free na yung entrance. Kasi mas mahal po na magsuot ng hanbok kaysa sa ticket. Next po, Gyeongju. Another region po, Gyeongju. Dito po siya. Gyeongju. Maraming historical site din po sa Gyeongju. Next, 불국사. 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 Mga temple, 불국사 temple. Next, West Coast. Ito, maraming mga nearby beaches po dito. Seohean. Seohean. Or mga port din. As far as I know, mga boat, ferry, port, yan. Seohean. Seohean. Ito, airport din pala. Sorry. Dito din po pala yung mga airport, yung Incheon. Dito po yung airport. Dito. Seohean. Next, Daecheon 해수욕장. Daecheon 해수욕장. Daecheon 해수욕장. Busan. Dito po, Busan. Busan. Next, Haeundae. 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 Nagtatanong si Jonjon Chi anong oras daw po natatapos. 9:30 po ang end ng class. 2 hours po ang class ko. Next, 제주도. 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 Okay. And last, 한라산. 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 Hindi na siya 한라산. Hindi siya 한라, 한라, 한라. Nagiging double L siya. 한라산. 한라산. Oh, thank you guys for answering the questions po. Okay. Dito babasahin ko po sana to kasi maraming mga vocabulary din po na wala sa vocabulary list. It's good to know the Korea Support Center for Foreign Workers Group Tour. Wow! Okay. So, ang importante po dito is this word. 외국인력 지원센터. 외국인력 지원센터. 외국인력 지원센터. Korean Support Center for Foreign Workers. 외국인력 지원센터. 외국인력 지원센터. Kasi ang G1 means support. Center, center. 외국인력 would be the foreign workers. 외국인력 지원센터. So, G1 Center is the support center. Kung may mangyari sa'yo sa Korea, punta kayo sa G1 Center. Because most likely may mga translator po doon that can help you adjust sa way of life mo sa Korea. Or may gusto kayong i-report. Ayan po, punta kayo sa support center. They also offer free language classes, cultural classes, mga computer classes, maraming mga suop na available sa mga 지원 center. Okay? 외국인 지원 center, Korea Support Center, 외국인 지원 center. 외국인 is foreigner. 지원 center, again, support center po. Pwedeng 외국인, 상담소, consulting center. 상담소, consulting center, 상담소. Pwede din po kayo tumawag sa mga 상담소 for translation help again.
So, depende po sa services. I'm not sure what all of the services are. Again, depende na rin po kung saan po kayo nakatira sa Korea. But if you are able to remember these words, very helpful po for your adjustment sa Korea. Okay? Basahin ko lang po itong sentence na to. And then move on na po tayo. 가까운 외국인 지원센터나 외국인 상담소에 여행 정보를 이용하면 저렴하고 재미있는 단체 여행 정보를 얻을 수 있습니다. Okay. May translation naman po dyan. So, let's move on sa review, okay? Kasi patapos na po yung class natin. Mag-review na po tayo. Here, listening po muna. I-review natin ang vocabs po sa listening. Track 57, play ko na po. 17과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 산 2. 동굴 3. 바다 4. 민속촌 2번 1. 독서 2. 여행 3. 요리 4. 낚시 Okay. So, play ko na po ulit one more time ang numbers 1 to 2 and then share your answer sa comment. 보고 17과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 1번 1. 산 2. 동굴 3. 바다 4. 민속촌 2번 1. 독서 2. 여행 3. 요리 4. 낚시 Okay. So, correct answer ng number 1 ay 3. Bada. Bada. So, beach or sea. Bada. Number 2, sa 2 ay yaheng. Yaheng. So, trip, vacation, travel. Yaheng. Yaheng. Okay, great job guys. Na-perfect nyo po Number 1 and 2 pa lang yan. Sa 3, 4, and 5 po tayo. So, 3, 4, and 5, 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. So, number 3, 4, and 5, wala pong tanong. Lahat po may mga sagot lang. So, listen carefully sa 3, 4, and 5 kung ano po ang tanong sa audio. Then choose the correct answer or the correct response sa tanong. Okay? So, number 3, 4, and 5, play ko na po. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 제주도에 가봤어요? 4번 설악산이 어땠어요? 5번 휴가 때 뭐 할 거예요? Play ko po one more time. Numbers 3, 4, and 5. 3에서 5번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 제주도에 가봤어요? 4번 설악산이 어땠어요? 5번 휴가 때 뭐 할 거예요? Okay, so what's the correct answer for number 3? So, play ko lang po ulit just to hear the audio. 3번 제주도에 가봤어요? 제주도에 가봤어요?
Did you try to go to 제주도? 제주도에 가봤어요? So, ang sagot po sa number 3 ay, 네, 가봤어요. Yes, I tried to go. 네, 가봤어요. Or I have experienced going. 네, 가봤어요. Next, number 4. 4번. 설악산이 어땠어요? 설악산이 어땠어요? 설악산이 어땠어요? So, how was 설악산? How was Mount 설악? 정말 아름다웠어요. It was very beautiful. So, kamusta ang Soraksan? How was the Sorak Mountain? Kaya po, ang response po niya, ide-describe niya. Kasi, 어땠어요? 어땠어요? How was it? How was it? So, you're asking for the condition. So, 아름다웠어요? It was beautiful. Last na po, number 5. 5번. 휴가 때 뭐 할 거예요? 휴가 때 뭐 할 거예요? So, during your vacation, what will you do? So, out of all of the options po, 제주도에 다녀올 거예요 is the only one that gives a location po together with the action. 제주도에 다녀올 거예요. I will come from 제주도. I'll be traveling from 제주도. Okay. So, next na po, I'll give you 1 minute lang to share your answer sa number 1 and 2. Tapos, move on na po tayo sa chapter 18. Para lang matapos po natin yung first part ng chapter 18. Alright, so number 1 and 2. 다음 그림을 보고 맞는 문장을 고르십시오. So, look at the picture and choose the correct sentence. So, dito po, looks like nice view. Magandang scenery. So, here, dito po, very nice view. Ang tamang sagot po kaya ay, John RVC, nag-share po siya ng sagot. Yung iba kaya, may mga sagot na po kayo. So, sa number 1, ano kaya ang tamang sagot? Sa number 2, ayun, looks like packing his things, no? Mag-i-impake po siya ng mga gamit. Okay. So, sa number 1, the correct answer, 경치가 좋아요. 경치 is the view, the scenery. Okay, 경치, tapos 좋아요, to be good. So, 경치가 좋아요, the scenery is nice. The scenery is good. And, the packing your things would be 짐을 싸요. To pack his things. 짐을 싸요. 짐을 싸요. Hula lang. Okay. So, number 1, 3. Number 2, 1. Dito naman po, number 3, 4, and 5. Tinanggal ko po yung translation. Okay? On purpose po yan. Gusto ko po na mag-try po tayo sumagot ng mga fill in the blank na walang English translation sa libro. Pero kung meron po kayong libro, alam nyo na yung mga translation na yan. So, fill in the blanks po. Ano ba yung strategy ng fill in the blank? Read the answers first. Read the answers before reading the sentences. Kasi makakuha po tayo ng clue or idea ano kaya ang tamang sagot. So, sa number 3 po, before reading the sentence, ano ba yung mga sagot? 집에서 쉴 거예요. Rest at home daw. Number 1, 집에서 쉴 거예요. Number 2, 바다를 볼 거예요. See the sea. Wow, see the sea, no? See the sea, 바다를 볼 거예요. Meet a friend. 친구를 만날 거예요. Number 3 at number 4, 설악산에 갈 거예요. Go to 설악산. So, those are the 4 options. Next, basahin na po natin ang mga sentence. But, we can read the blank first. 그래서, 이번 휴가 때, blank. 그래서, therefore, 이번 휴가 때, during this vacation, blank.
Okay, so we're having context po ay vacation daw. So we're talking about vacation. Okay? So basahin po natin yung ibang sentence po, especially ito, yung sentence before 그래서. Kasi ang 그래서, yung mga sentence connectors, it connects two sentences. Sentence 1, sentence 2. So dito, 그래서, therefore, this is the result. Itong second sentence, result po siya. So ito po yung cause. So the cause, 설악산에 너무 가고 싶어요. I really want to go to 설악산. So connecting itong dalawang sentence, ang makakasya po dito sa blank ay for. 설악산에 갈 거예요. Yun. Okay? So, yan po. We can read the answers first before filling the blanks. Para lang may idea tayo ano pa kaya yung tamang sagot. Then, you can read the sentence with the blank. Then, you can read the other sentences na po. Well, personal strategy ko po yan, but yun. Then again, depende po yung style nyo. No? Next, number 4, merong tayong options na we, why, mo, what, 누가, who, 언제, when. So, puro question word. Basahin natin. 이번 주말에 this week blank 할 거예요. 부산에 갈 거예요. 부산에 갈 거예요. I will go to Busan. So, 이번 주말에, since ang sagot po natin ay hindi oras, hindi naman date, 언제 is not applicable, dito po, 뭐 할 거예요 ang appropriate answer. What will you do? Tapos nagbigay po siya ng action. 갈 거예요. 부산에 갈 거예요. And last, number 5, 저는 이번 휴가 때 in this vacation, 제주도에 갈 거예요. I will go to 제주도. 그래서, therefore, 어제 yesterday, 비행기표를, what do you do with 비행기표? With plane ticket. You buy. 샀어요. So, bumili po siya ng plane ticket. 비행기표를 샀어요. Yun. So, 비행기표를 샀어요. You buy the plane ticket. Hindi naman po tayo nag-unpack ng plane ticket. We don't depart the plane ticket. We don't attend a plane ticket. Right? So, 비행기표를 샀어요. Yay! 잘했어요, 여러분! Good job, guys! Dito po may mga extra activities po tayo, pero we're running out of time. Last 10 minutes na po kasi. So, sorry, skip ko na po muna, no? Gusto ko po muna na pumunta dito sa chapter 18. So, para lang mag-start na po tayo sa chapter 18, pero itutuloy po natin ang chapter 18 sa Thursday. Alright? Sa Thursday naman po tayo magtutuloy ng chapter 18. We'll just have like preview lang po muna ng chapter 18 po. Okay lang po yan kung nagkamali po kayo. It's okay, 괜찮아요. Si Eric dyan nagtatanong when is my next upload. Hopefully soon. Hindi pa ako nakapag-record kasi ng re-recording. I'm sorry. Please wait. Thank you for your patience. Okay? So, here sa start po ng chapter 18, may mga transportation po tayo. So, here we're talking about the different types of transportation. 교통 ang transportation. 교통. So, transportation, 교통. Pag shuttle bus, within the town, within the subdivision, sa barangay, 마을 bus. Wala po ako bukas sa Manjensi kasi may private class po ako. Every Monday, Wednesday, Friday kami. Ayun. Kaya sorry po, hindi ako available sa Wednesday. Thursday na po tayo for the free class. Okay? So, here, tuloy po natin ang bagong vocabulary for chapter 18, pang preview po for next meeting. So, shuttle bus within the town. Same town po, 마을 bus.
마을버스, 마을버스. Okay, shuttle bus within the town. Pag intercity, 시내버스, 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 시내버스. Next po, pag express bus. Pag express bus kasi, usually ito po yung sa malalayo na destination po. So, pag from Seoul ka, tapos pupunta ka sa outside of Seoul, edi mga express bus po yon sa mga malalayong lugar. So, 시외, pag 시내, 시내, hindi sinahan, 시내 is within the city, inside the inside the city. 시외 is outside the city. 시외. Kaya 시외, outside the city. 시외. Pag 고속 bus, 고속 means express. So, express bus. 택시 for taxi. 택시. Next po, 기차. 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 So, train. 기차. Next, Korean Train Express or the KTX. Minsan, 고속열차 ang tawag. 고속열차 or KTX. Ayan, expression nila, KTX or 고속열차. Korean Train Express. Parang po siyang 고속 bus, pero of course, mas mabilis po siya compared to a typical na bus. Mas mura po yung 고속 bus, mas mahal po yung KTX, pero yung mga destination nila is practically the same. So, depende na lang po kung nagtitipid po kayo, edi 고속 bus. Pero kung gusto nyo po ng convenience at mas mabilis, KTX. Pag KTX po, makakapunta ka sa Busan from Seoul within 4 hours. Na-try ko na po yun, yung train to Busan. Na-try ko na siya. 4 hours lang po sa KTX. Pero pag nag-kusok bus ka hanggang Busan, I think that will be around 7 to 8 hours. So, doble yung oras mo, pero mas mura yung gusok bus. So, yun. Depende po talaga kung anong gusto nyo. O, tama. Mas mabilis lang po siya. KTX is the fastest train in Korea. Tama. Yes. Ayan si Herish nang sumagot siya kasi may full-time work si Sem. Yung iba sumasagot na for me. Thank you guys. 감사합니다. Subway, 지하철, 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 subway. And last, 비행기, 비행기, 비행기. Next page po, ship, 배, 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 ship, 배. Shipbuilding. Dito po kayo sa 배. Next, 버스, 정류장, 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 정류장. Hindi po siya liu장. Ayan, because of nasalization rule po ulit, yung 정류장, 정류장. Ay, saan ko ilalagay ito? Okay. 정류장, 정류장, 정류장. Because of nasalization rule, 정류장. 버스 정류장, 버스 정류장. Next, bus terminal, 버스 터미널, 버스 터미널, 버스 터미널, 버스 터미널. So, bus terminal. Next, taxi stop, 택시 승강장, 택시 승강장, 택시 승강장, 택시 승강장. So, taxi stop. Next, 기차역, 기차역, 기차역,
기차역. So, 기차역, train station, 지하철역, subway station. 지하철역, subway station. 지하철역, 지하철역, 지하철역. Next, 공항, airport. 공항, 공항, 공항. Ayan, 공항, airport. And last, 여객 터미널. 여객 터미널. 여객 터미널. or 선착장. 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 So, ferry terminal or port. Yan. 선착장. Tama po. 역 is station. Tama po. Tama. 역 station. Okay. Dito po sa dialogue, skip ko po muna. Gusto ko lang po na mag-explain na. Last grammar natin today. Sa susunod na class po, i-play ko po yung dialogue. Alright? So, yung chapter 18 na full chapter 18 sa Thursday na natin. So, for preview lang po, ina. So, noun, ina, noun. Or noun, na, noun. Dito sa gitna ng dalawang noun, meaning or. Or either or. So, meaning may dalawang option ka. So, ang meaning ng ina is you have option A, option B. So, you will choose either or of one of the options po. Kaya ito po ang ginagamit sa question or sa instructions ng exam. 'Di ba? 맞는 문장이나 단어를 고르십시오. 맞는 문장, correct sentence, 이나 or 단어, word. 맞는 문장이나 단어를 고르십시오. Please choose the correct sentence or word. So, kasi ang ina is giving two options. Okay? So, bakit may parenthesis ang i sa ina? Because, pag ang pag ang noun mo nag-e-end sa consonant, we use ina. Pag vowel ending ang noun mo, edi na lang ang idadagdag. Ididikit mo siya sa noun mo. 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Choose the correct word or sentence. Okay? Ay, sorry. Activity na yan, no? We won't go do the activity naman. Pang-preview lang po ito. Ayan, sabi nga po ni Ryle C. Yun pala yung mga nasa question. Tama po. Ito po siya, 'di ba? So, pag nakita nyo po na may noun, tapos may ina or na sa gitna ng dalawang noun, edi optional po silang dalawa. Either or po ang meaning or translation nila. Okay, so 9:30 sakto guys. Thank you so much. Tapos na po tayo sa class. Thank you for joining today. What time daw sa Thursday? Same time lang po. 7:30 tayo on Thursday. 7시 반에 수업을 해요. I do class 7:30 po. May libro ba akong binibenta? Sorry po, hindi ako nagbebenta ng libro. Sa Shopee meron po. Okay guys, thank you so much for joining. Sorry po kung medyo nagmadali ako kanina. Gusto ko lang po kasi na mag-start na ng content ng chapter 18, no? So, sa susunod na class, chapter 18 na po tayo. And sa Saturday, book 2, chapter 42. Thank you po ma'am, malaking tulong po to, kagaya ko self-study, sabi ni John R.G. You're welcome po. No problem naman, kaya nandito po ako. Thank you, ma'am. You're welcome, guys. Oh, ang cute-cute nyo naman with your mga emoji. Opo, tapos na po tayo, Jose.
Nakabili na daw siya ng book 1, 2, 3, and 4. Hirap pa rin ako basahin. Ay, book 1, 2, 3, and 4, ang dami naman ah. Bakit 4 po siya? Thank you po, John RBC. Mabuhay. Mabuhay! Terrence Lucy, you're welcome po. Delson C. Thanks po. Welcome po. Totoy C, you're welcome. De Gonzales C, you're welcome po. Princess C, you're welcome. 여러분 감사합니다. 드디어 finish na. Finally, tapos. Alam ko na yung Ivan. Tama pa, Ivan. Thank you so much, teacher. Sabi ni Akira C. You're welcome. Late daw po si Jason C. 괜찮아요. It's okay. 너무 감사합니다. Welcome po, guys. Ang ganda po ng turo nyo. Sabi ni Edward C. You're welcome. And thank you din po sa compliment. Yeah, Kitchen C, you're welcome. 네, you're welcome po. Wina C. Rodney C, 네. 안녕히 주무세요. Tulog naman. Paano pag hirap patulog sa gabi? Ako nanood lang ako ng mga YouTube video para makatulog ako. Thanks po sa KLC ko po kasi puro shortcut. Di sila nasunod sa book. Ay, talaga. AIMC. Well, depende po talaga sa program ng KLC. Not all KLC, same po yung program nila. Oju kumawayo, Stem. You're welcome po. 대단히 감사합니다. You're welcome, guys. Ronald G, you're welcome po. Malinis po pagkaturo nyo, ma'am. Pahingan naman po kayo. Thank you po. Thank you po so much. Ayan, salamat po ulit sa nag-send ng stars po sa akin kanina. Thank you so much, guys. Yung accent po, ma'am, super fluent mo na. Thank you po. Yes, napapractice ko po kasi yung accent ko, yung pronunciation ko talaga. Ginagaya ko po kasi yung mga Korean. It's called shadowing. Pag sinashadow mo yung accent, kung paano sila magtaas baba ng tone minsan sa mga phrases, ginagaya ko yun sa mga K-drama. Ayun, yan. Kaya, quote-unquote fluent ang accent ko. Kasi ginagaya ko sila. It's part of strategy din po. Matry nga, sabi ni Terence. Try nyo, as in. Helpful din po siya to get expression, yung mga feeling nila. Ayan. Bula. Ayan, di ba? Narinig kang ganyan sa mga K-drama. 짜증나. Di ba yung mga ganyan, shadowing? Kaya, sobrang nakakatawa talaga. So, susundan mo lang yung accent nila. So, kung lalaki ka, sumunod po kayo sa accent or sa intonation ng mga lalaki. Since babae po ako, gagayahin ko yung mga accent ng mga babae. So, I'll able to get their nuance, their emotions, feeling nila when they're speaking Korean or sa scenario. Kung galit, ganito pala sila pag galit. Pag ganito pala sila pag, pag masaya. Now, yun, you can really learn a lot sa K-drama po. Yes, super helpful ang K-drama, sabi ni Asher C. I will include you in my prayer po. Sana makapasa sa susunod na exam. Thank you po, Dodoy C. I'll pray for all of the aspirants po na lahat po kayo papasa ng exam. Right. Ma'am, about tools, tapos na po. As yung sa tools po, alam ko na sa book 2 kasi yun eh. Sa book 2 Saturday, meron naman. Tsaka ng mga Korean song. Tama si Asher C. You're welcome po, Mark Paul C. 대박이네요. 네, 감사합니다. 쌤, 한국어 잘하시네요. 감사합니다. KLS aspirant, claim it! Okay, thank you guys. Matulog na po tayo, mag-rest na po tayo, and sa Thursday na po, sa mga students ko sa private class, see you tomorrow. 내일 봐요. 여러분, 안녕히 주무세요. Good night. Have a good evening po. 안녕히 주무세요.